hindi daw siya tech savvy. Ako din. Hindi din talaga ako tech savvy, guys. But I know the basics. Okay? Like the basic skill on paano pagganahin yung computer, ganun. Pero meron din mga person hindi ko talaga alam. Okay? But it's okay kasi people are trainable. 'Di ba? Hindi ka naman siguro hahantong na maging 23 years old or 26 years old if hindi mo din sinipagan na mag-aral, maintindihan yung mga bagay-bagay sa paligid mo, 'di ba? For sure, meron ka naman talagang hidden skill na hindi mo pa lang siya na-discover, pero ma-discover mo siya with the help of your trainer. Kapag nandun ka na or pag nag-start ka na sa training nyo. Okay? The trainer would help you set up your tools in the right way using 2 screens or 1 screen, depende na yan sa availability ng PC screens ng company nyo. Sa amin kasi 2. Tapos, tawag dito, meron kasi yung specific na tawag guys, na website, kazams.com. I'm gonna show it here. Dito, I'm gonna show it to you para makita nyo kung paano pa siya gagawin. Okay, I'm gonna insert the video here, a tutorial, para meron kayong overview. Para siyang screenshot na matatouch-touch mo yung mga bagay-bagay na kailangan mong kulikutin para matroubleshoot mo yung concern ni customer kung bakit siya nawalan ng service, bakit hindi gumagana yung cellular data niya kasi hindi niya naman tinurn on yung mobile data. Ganun lang talaga yung mga concern nila, B. Okay, yung mga concern, lalo na pag matatanda na mga foreign customer, like, my mobile data is not working. I paid for $45, but it's not working. Ganon. I tried to turn on and off. Tapos, nung pina-check mo, can you go to your phone settings? Could you click cellular? Is your mobile data turned on? Tapos sinabi, it's off. Tapos sabihin mo, you need to turn that on so that your mobile data will work even though you are not connected to Wi-Fi, especially if you're out of the house. Ganun lang yung mga concern nila. Hindi sila marunong mag-turn on ng cellular data. Okay? hindi sila, alam mo yung, di ba, yung YouTube, yung TikTok, di ba, it's from foreign countries, di ba, and develop yung country nila kumpara sa Pilipinas. Pero ganun sila. Masasabi mo talaga, marirealize mo kapag napunta ka sa international account, masasabi mo talaga, mas matalino talaga yung Pinoy. Maparaan yung Pinoy. Tawag dito, we are very resourceful kapag hindi natin alam yung mga bagay-bagay. Search tayo agad sa YouTube, how to turn on, or how to troubleshoot this and that, how to insert a physical SIM card. We're not afraid to ask help or do self-learning. Pero sa ibang bansa, you need to spoon feed to them. Like, isang keyboard, isang concert, tawag agad. Pwede namang i-insert and re-insert yung SIM card or i-turn on and i-turn off and turn on yung device. Baka lang kasi na-stuck lang sa or hindi na tama yung physical SIM card sa SIM 3 slot or sa SIM slot. So, wala silang initiative. I'm not saying that everyone is not thinking that. There are really some customers na ganun. And you are really trained to be patient. You should internalize. Parang ka magiging teacher, B. Yung kausap mo is matanda, pero yung utak is parang bata. Ganon. Na hindi marunong kumulikot ng ganito kasi natatakot kasi baka masira yung cellphone. Hindi naman talaga masisira. Yung ganon, you need to know how to give reassurance. You need to really empathize. You need to learn how to speak slow. Lalo kapag matanda yung customer. And you need to also understand yung vocabulary na ginagamit nila. You need to know how to read between the lines. Ganon. Ganon sa BPO, guys. Okay? You really need to help yourself. Hindi pwedeng spoon-feeded. Hindi talaga, B. You really need, because here's the thing, you cannot assist the customer if you yourself cannot help yourself to understand the situation. Okay? I do understand na expert tayo yung agent, ganun, pero na kailangan natin maging patient, and, di ba, syempre, masasabihin na customers are always right, ganun. To be honest, for me, customers are not always right. I'm also a customer myself. Nagkakamali din talaga ako. And I sometimes tell that customers are always right. Lalo na kapag dito, gusto kong maging upper hand, but if I'm gonna put my own shoes to the person that I'm complaining with, sabi ko talagang, ay, may mali din pala ako. Ganun. Nobody's perfect, guys. Like, nobody's really perfect. Ganun, wala talaga. Kahit agent, nagkakamali, customer, nagkakamali. Minsan yung masasabi mo, yung customer, bobo. Pero minsan din yung agent, bobo. Ganun, like, just give and take. Ganun, balance talaga yung mundo. Wala talagang, there is some people trying to be perfect, but wala talaga. Like, you're super duper perfect, wala. Yung alcohol nga, di ba, hindi nga perfect, 99% lang yung kayang patayin na dyan.
You know, naman ganon. So, yeah, ganun talaga siya, B, na you really need to really empathize. And for me, my motto is, customers are not always right, but they should always be treated right. Okay? They should always be treated right. Okay? Like, kapag in range na si customer, as much as possible, just be composed. Okay, sumisigaw na siya. Like, yung parang magiging stoic ka na, yung expression na, hindi ko yan makakontrol. Yan yung emotions niya. Pero makontrol ko on the way I react. I know it would be so difficult. Lalo na kapag matrigger ka talaga, tapos minumura ka na ng customer, B. Parang dinidegrade na yung mararamdaman mo talaga sa words niya na kinamumuhian niya yung mga Pinoy. Like, Filipinos are monkeys. Filipinos are scammers. Like, okay. Mapapagalan ka na ng, Lord, sana po malakas yung anghel ko ngayon kasi demonyo po ako ng customer ngayon. As in, ang ginagawa ko niyan kapag I felt that I'm being, like parang feeling ko na i-inferior ako, like minamalit ako ng customer, tapos sumisigaw na siya. Ang ginagawa ko niyan, ang technique ko, para parang maliit na tao lang siya na yaw-yaw ng yaw-yaw. Hinihinaan ko yung volume. Para, parang ang dating sa akin is, soft-spoken pa din siya pero galit. ganon ko siya ginagawa. Para at least yung tone of voice ko din, hindi din sumisigaw. Kasi kapag sumisigaw kasi yung tao sa akin, sinisigaw ko din. Lalo na ko in real life, ganon. O lalo na pag trigger na ako, tapos nalaman ko, ka-level lang tayo Tapos ganito, ganyan. So yeah, I am a Taurus. And you know, Taurus guys, they are, diba, ang zodiac sign ng Taurus is bull. And we know how bulls are, right? Once na trigger, B, tenga ka talaga. We're just gonna, like, aim hard, hintayin lang talaga kitang maano. As in, mabubullseye ka talaga. ganon kasi yung Taurus. Sabi ko, I need to be really patient because ayoko ma-terminate. Kailangan ko, alipin muna ako ng pera ngayon. Okay, magiging CEO din ako one day. Ganon. So, yeah, isagad na natin yung, yung pangarap natin. Kasi libre lang naman yun, okay? I know challenges are there, but yeah. So if you wanted to watch more videos like this on BPO tips or based on my personal experience, I usually share it here in my TikTok account, and you can just follow for more and kita kits on the next video. Bye for now.